10 taon ng kasal. Ni minsan ay hindi ako dinala ng aking asawa sa kahit anong pagtitipon. Iyon ay hanggang sa taunang Pasko gala ng kanyang kumpanya, kung saan napatigil ko ang lahat ng banyagang bisita sa aking matatas na 8 wika. Kung ang buhay ay isang malawak na tela, sa loob ng 10 taon, kinuha ko ang pinakamaganda at pinakamakulay na bahagi nito at ginawa itong basahan para sa lalaking nagngangalang Ramon. Nakaupo ako sa harap ng malaking salaming oval. Ito ang salamin na personal na pinili ni Ramon, isang import mula sa Italia, noong lumipat kami sa marangyang mansyon na ito sa Forbes Park. Sa salamin, mayroong isang babaeng 35 taong gulang. Mayroon pa ring liwanag sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlabo na sa sinag ng pagsuko. Suot ko ang isang kulay beige na turtleneck knit dress na lagpas sa tuhod. Ito ang tinatawag ni Ramon na presentable o kaayusan. Ngunit para sa akin, pakiramdam ko ay isang shroud ito na bumabalot sa natitira kong buhay. Bumukas ang pinto ng walang katok. Sa bahay na ito, sa loob ng 10 taon, kailanman ay walang tumanggap o nagbigay ng katok. Pumasok si Ramon sa silid. Sinundan siya ng amoy ng mamahaling cologne na humalo sa malamig na amoy ng sigarilyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang isang mangangalakal na nagtatasa ng isang stock na paninda. Iyan ba ang isusuot mo sa gala? Iyang damit na mukhang basahan. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit ang bawat salita ay tumagos sa aking tainga na parang matatalas na tinik. Yumuko ako at bahagyang hinaplos ang aking palda, sumagot ng mahina. Disente po at mainit. Ang salitang disente ay tinawanan ni Ramon. Lumapit siya at inayos ang aking collar. Ngunit ang kanyang kilos ay magaspang, halos sakalin ako. Para kang isang manang nananalo sa loto na nagtitinda sa palengke. Tandaan mo, ang pagtitipon ngayong gabi ay sa Grand Ballroom ng Makati Shangri-La. Ang mga bisita ay lahat ng upper crust na European partners. Isa ka lang dekorasyon na kasama, kaya kumilos kang karapat-dapat. Ayokong pagtawanan nila ako at sabihing, ang asawa ng lalaking ito ay isang probinsyana. Tumahimik ako. Ang katahimikan na ito ay nilinang ko sa loob ng 3,650 na araw. Hindi ako ganito noon. Sa edad na 20 iba, hindi ako natatakot makipagtalo sa mga profesor ng linguistics sa 3 wika at kilala ako sa talas ng dila. Hindi ko alam kung paano isulat ang salitang pasensya. Ngunit sa loob ng 10 taon sa tabi ni Ramon, siniguro niyang pinakinis niya ako. Pinutol niya at kiniskis ang anumang magaspang na bahagi. Ginawa akong isang makinis na pebble na hindi na gumugulong saan man ilagay. Inihagis niya ang ginintuang imbitasyon at isang mahaba at velvet na kahon sa ibabaw ng dressing table. Isuot mo ang kwintas na ito at tandaan mo, Isabela. Ang tanging misyon mo ngayong gabi ay ngumiti, tumango at umupo ng tahimik. Huwag na huwag kang magpapakawala ng salita. Ang iyong barok na Ingles ay magiging katatawanan lang. Huwag mo akong ipahiya. Tumalikod siya at umalis. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong sumagot. Ang kanyang mabibigat na yabag ay umalingaw-ngaw sa hagdan ng kahoy. Hinawakan ko ang velvet na kahon. Sa loob, isang kumikinang na kwintas na brilyante. Ikinulong niya ako sa mansyon na ito. Pinutol ang lahat ng koneksyon sa aking mga kaibigan at dating kasamahan dahil ayaw niyang ma-expose ako sa labas o magkaroon ng anumang hindi kinakailangang friction. Sinabi niya na dahil wala akong social skills at kulang sa Ingles, mas mabuti pang manatili ako sa bahay, mag-asikaso, habang siya ang lalabas at kikita ng pera. Mapait akong ngumiti. Ang ngiti sa salamin ay baluktot. Hindi alam ni Ramon o sadyang kinalimutan niya na bago niya ako naging asawa, ako si Isabela, ang buhay na diksyonaryo. Binuksan ko ang pinakailalim na drawer ng aparador. Sa loob, kasama ng mga mothball, kinuha ko ang isang lumang kahon na kahoy. Ang takip ay punong-puno na ng marka ng daliri. Ang laman nito ay hindi jewelry, kundi ang aking mga kayamanan. Master's degree sa linguistics mula sa Heidelberg University sa Germany. Sertipiko,
ng top-tier simultaneous interpreter mula sa European Union, mga litrato kasama ang mga diplomat mula sa Japan, Russia at Italia, at ang luma kong ID mula sa isang non-government organization na pinag-alayan ko ng aking kabataan. Hinaplos ko ang mga salitang Aleman na nagsasabing summa cum laude. Sa loob ng 10 taon, hindi ko ito ginamit. Sa loob ng 10 taon, hinayaan kong maalikabukan ang mga oras ng aking talino para lamang makuha ang reputasyon ng pagiging isang modelong may bahay. Sinanay ako ni Ramon na isipin na ako ay walang silbi at umaasa lamang sa kanya. Minsan, ako mismo ay naniwala na totoo ang mga salitang iyon. Ako ay isang hangal na may bahay na kailangang humingi ng pera sa asawa para lang makabili ng gulay sa merkado. Ngunit ngayong gabi, nang makita ko ang imbitasyon para sa gala kung saan dadalo ang Müller-Haan Group, ang higante sa industriya ng Aleman, ang puso ko ay bahagyang tumibok ng mali. Ang Haan ay isang pangalan na nagpapaalala sa akin ng mga araw sa interpreting booth kung saan nagtatrabaho ako ng magdamag. Basa sa pawis ang likod, ngunit nasa rurok ang aking isip. Ibinalik ko ang kahon na kahoy sa loob at isinuot ang kuwintas na brilyante. Mabigat ito, parang isang tanikala. Naglagay ako ng deep red lipstick. Hindi masyadong matingkad, ngunit sapat na para itago ang maputla kong labi. Kung gusto ni Ramon na maging isang malabong anino ako sa likuran niya, susundin ko ang kanyang kagustuhan. Pupunta ako. Uupo ako ng tahimik tulad ng isang manika sa display. Ngunit gusto kong panoorin kung paano haharapin ng aking asawa ang sikat na negosyante sa Makati na sanay lamang sa mga pakana ng mga nouveau riche, ang mga matatalinong lobo mula sa Alemanya. Lumabas ako ng silid at padabog na isinara ang pinto. Ang kalansing ng lock ay isang babala ng isang gabing hindi mapayapa. Dumulas ang itim na Mercedes-Benz sa mga kalsada ng Maynila na abala sa pagdiriwang ng Pasko. Ang kapaligiran ay puno ng maningning na ilaw at mga dekorasyon ng bulaklak. Ang mga tao ay abalang naglalakad, ngunit ang hangin sa loob ng kotse ay makapal at mabigat tulad ng katahimikan bago ang bagyo. Si Ramon ay nakaupo sa driver's seat. Mahina niyang tinatapik ang manibela, kasabay ng classical music na nagmumula sa mamahaling speaker. Hindi niya ako tinitingnan, nakatingin lamang siya sa harap, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy na nagtuturo. Pagdating natin, dumikit ka sa kaliwa ko. Kapag may nakipagkamay sa akin, tumango ka lang ng bahagya. Huwag kang maglalabas ng kamay para makipagkamay. Ang kamay mo ay magaspang at pinawisan, sisirain mo ang mood nila. Umupo ako ng nakayuko sa passenger seat. Ang aking mga kamay ay nakalagay sa aking tuhod, nakatingin sa labas ng bintana. Ang ilaw ng poste ay mabilis na lumipas, parang malungkot na shooting star. Naiintindihan ko, maikli kong sagot. At mamaya sasalubungin tayo ni Jade. Siya ang bago kong sekretarya, napakatalino. Huwag kang magseselos, iyang uri ng selos na ginagawa lang ng mga probinsyana na tulad mo. Siya ay may pinag-aralan mula sa ibang bansa at sibilisado ang kanyang pag-uugali. Iba siya sa mga kapitbahay ng nanay mo. Ang pangalang Jade ay binanggit ng may kakaibang paggalang. Hindi ko pa siya nakikita, ngunit ang aking woman's intuition ay bumubulong na hindi lang siya isang simpleng empleyado. Noong lihim kong sinuri ang credit card statement ni Ramon noong nakaraang buwan, may mga kakaibang gastos sa mga high-end na women's fashion stores na hindi niya ako kailanman dinala. Tumigil ang kotse sa entrance ng The Grand Ballroom ng Makati Shangri-La. Ang ningning ng skyscraper na ito ay madaling nakaka-overwhelm sa mga tao. Ang mga ginoo sa suit at mga dama sa eleganteng evening dress ay naglalakad sa paligid na parang mga bubuyog. Bumaba si Ramon at inayos ang kanyang jacket. Pagkatapos ay bumalik sa akin at binuksan ang pinto. Isang kilos ng chivalry, ngunit alam kong ito ay isang palabas para sa mga tao. Inabot niya ang kamay niya at inilagay ko ang akin sa ibabaw nito. Malamig at basa ang kanyang kamay. Tandaan mo ang sinabi ko, bulong niya. Nagningit-ngit ang ngipin, ngunit ang kanyang labi ay mayroon pa ring maliwanag na ngiti para sa publiko. Mr. Santiago, nandito na kayo.
Isang malinis na boses ang umalingaw-ngaw sa gitna ng karamihan. Lumapit ang isang bata at sariwang babae, parang isang pulang rosas. Suot niya ang isang wine-colored dress na may matapang na slit sa gilid, na ipinagmamalaki ang kanyang mahaba at makinis na mga binti at ivory na balat. Ang kanyang buhok ay may eleganteng wave at ang kanyang mukha ay exquisitely na make-upan. Jade, walang alinlangan siyang lumapit kay Ramon at pinagpaga ng isang hindi nakikitang alikabok sa collar nito. Na late kayo ng 3 minuto. Naghihintay si Herr Müller sa VIP room. Pagkatapos, humarap siya sa akin. Ang kanyang tingin ay mabilis na dumaan sa akin at sandaling huminto sa aking beige knit dress, nagtatago ng isang lihim na pagtawa. Mrs. Santiago, napakasimple niyo naman ngayon. Akala ko, nagkamali ng hatid ang driver. Kasabay ng biro na ito, nagpakawala siya ng isang chuckle. Sa halip na ipagtanggol ako, nakitawa si Ramon. Ganyan talaga ang asawa ko, medyo probinsyana. Intindihin mo na lang. O sige, pumasok na tayo. Baka makaligtaan natin ang malaking deal. Kinuha niya ang kanyang kamay mula sa akin nang walang pakialam at hinayaan si Jade na umakbay sa kanya. Magkasabay silang naglakad, mukhang sila ang host at hostess ng pagtitipong ito, maganda at nagniningning. At ako, ang legal na asawa, ay naglakad ng ilang hakbang sa likuran nila, parang isang utusan na naiwan. Sa aking puso, may namumuong mapait na kalungkutan. 10 taon ng kabataan, 10 taon ng sakripisyo ng karera, 10 taon na umatras ako sa likod ng kusina at ang kapalit ay pampublikong pag-aalipusta. Sumakay kami sa elevator. Ang maliit na espasyo ay napuno ng matapang na pabango ni Jade. Siya ay nagbubulungan kay Ramon, nagre-report ng sitwasyon. Gumagamit siya ng mga salitang Ingles na may kunwarit matatas na tono na hinahalo sa Tagalog. Napaka-importante talaga ng contract na ito. Siya ay tricky, kaya kailangan nating maging flexible. Nakasandal ako sa sulok ng elevator, nakikinig sa bawat salita niya. Tricky, flexible. Maling-mali ang accent niya sa mga simpleng salita at ang intonasyon ay malumanay. Gayunpaman, si Ramon ay tumango at pinuri siya, na para bang nakikinig sa isang banal na paghahayag. Jade, ang galing mo talaga. Buti na lang ikaw ang nag-asikaso. Medyo nag-aalala ako sa interpreter na na-hire ko. Bagong graduate lang kasi. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko siya. Ang Ingles ko naman ay cover na sa social level, pero ang professional part ay ipaubaya na sa interpreter. Ang mahalaga, attitude, di ba, Mr. Santiago? Bumukas ang pinto ng elevator sa pinakamataas na palapag. Ang ginintuang ilaw ay umaapaw at ang tunog ng pagbabanggaan ng baso, matamis na musika at malakas na tawanan ay pumuno sa lugar. Ito ang mundo ni Ramon. Ang mundong lagi niyang ipinagmamalaki at ipinagbawal sa akin na pasukin. Lumingon siya at itinuro ako. Isang bilog na mesa sa likod ng isang malaking haligi, malayo sa main stage. Doon ka umupo. Tahimik doon, kumain ka at uminom ng komportable. Huwag kang magpapagala-gala at makaistorbo sa mga bisita. Utos niya, na para bang nagdidikta sa isang masamang bata, tiningnan ko ang bakante at malungkot na mesa sa sulok. At nakita ko si Ramon at Jade na magkaakbay, naglalakad patungo sa sentro ng party kung saan naroon ang pinakamaliwanag na ilaw. Opo, naiintindihan ko. Sagot ko sa isang boses na kakaibang kalmado. Pumunta ako sa sulok na iyon at umupo. Ngunit ang aking mga mata ay hindi nakatuon sa pagkain sa plato, kundi sa bawat galaw ni Ramon at Jade. At higit sa lahat, pinapanood ko ang grupo ng mga dayuhan na nakatayo sa pinaka-exclusive na posisyon. Isang matangkad, puti ang buhok, at may matatalim na asul na mata siya si Herr Müller, ang CEO ng Müller Hahan Group. Sa tabi niya ay nakatayo ang kanyang mga kasamahan na may seryosong ekspresyon. At nakita ko siyang tumingin sa kanyang relo at sumimangot ng may pagkadismaya. Isang masamang kutob o sa halip, ang amoy ng paparating na sakuna ay pumasok sa aking ilong at nakakagulat.
Sa halip na mag-alala para sa aking asawa, nagsimulang kumulo ang mainit na dugo sa aking katawan. Ito ang kilig, tulad noong una akong pumasok sa simultaneous interpreting booth. Mula sa aking upuan, ako ay tulad ng isang tagamasid sa pinakamurang upuan ng isang malaking teatro, ngunit may pinakamalawak na view. Isang malawak na ballroom, pinalamutian ng mga imported na sariwang bulaklak at mga crystal chandelier na bumabagsak na parang waterfall. Ngunit sa likod ng ningning, may namumuong lihim na tensiyon. Nag-order ako ng isang basong tubig. Tiningnan ako ng waiter ng may awa. Siguro, inakala niyang ako ay isang manang na naligaw. Hindi ko ito pinansin. Ang lahat ng aking pandama ay nakatuon ngayon sa main table, kung saan ang isang mahalagang negosasyon ay malapit nang magsimula sa anyo ng isang di-opisyal na party. Sinusubukan ni Ramon na gampanan ang papel ng host. Patuloy siyang ngumingiti, nagsasalita, at hindi tumitigil sa pagkumpas. Nagsalita siya sa Tagalog, at ang binata na interpreter na nakasuot ng salamin, basa sa pawis ang noo, ay nagpupumilit na magsalin sa Aleman. Kinalibutan ko ang aking mga mata at nagmasid. Mula sa unang pagbati, may nakita akong problema. Sabi ni Ramon, isang karangalan po na ma-host namin si Herr Muller. Sana ang kooperasyong ito ay maging pundasyon para sa malaking growth para sa ating dalawa. Ang interpreter ay nagatubili at nagsalin. Masaya kaming makita si Herr Muller. Sana ang kooperasyon ay maging maganda. Mahina, walang formalidad, at ganap na nawawala ang nuanse ng paggalang na kailangan kapag nakikipag-usap sa isang higanteng partner tulad ng Haan. Bahagyang sumimangot si Herr Muller, ngunit magalang na tumango. Sumagot siya sa mahaba at mabilis na mga pangungusap. Ang kanyang boses ay mababa at may malalim na accent ng Hanover, isang rehiyon na itinuturing na cradle ng standard na Aleman. Nagpapasalamat kami sa inyong pagtanggap. Ngunit dumiretso na tayo sa punto. Limitado ang oras namin at mayroon kaming ilang unclear points tungkol sa issue ng patent rights. Ang mukha ng interpreter ay namutla. Lumingon siya kay Ramon at nautal. Nagpasalamat po siya sa pagtanggap. Gusto na raw po niyang mag-usap tungkol sa negosyo. May problema raw po sa patent rights. Si Ramon ay nag-aalala. Tinapik niya ang balikat ng interpreter. Isalin mo ng tama. Itanong mo kung anong problema. Nagkasundo na kami sa lahat. Ang pag-uusap ay naputol at naging magulo. Si Jade ay sumubok na makialam sa ilang salitang Ingles sa gilid, ngunit iwinagayway ni Herr Muller ang kanyang kamay na nagsasabing hindi niya kailangan. Gusto niyang magtrabaho sa kanyang sariling wika, Aleman, upang masiguro ang ganap na katumpakan ng mga legal na termino. Bumaba ang mood at ang tawanan sa paligid ay unti-unting lumiliit. Ang lahat ng mata ay nagsimulang tumutok sa main table. Nagbulungan ang mga tao. Ang pagkataranta ni Ramon at ang kawalang kakayahan ng interpreter ay ginagawang isang murang komedya ang marangyang party na ito. Nakita ko si Herr Muller na bumulong ng mahina sa French sa kanyang sekretarya na nakaupo sa tabi niya. Lumawak ang aking tainga. Kahit malayo, dahil sa surround sound system ng ballroom, narinig ko ang pangkalahatang ideya, c'est incroyable, walang paghahanda. Ito ay isang kakulangan ng respeto. Hindi kapani-paniwala, walang paghahanda. Ito ay isang kakulangan ng respeto. Minamaliit niya ang kumpanya ni Ramon. At mas masahol pa, minamaliit niya ang kakayahan ng mga Filipino. Umakyat ang mainit na dugo sa aking mukha. Hindi dahil sa awa kay Ramon, kundi dahil sa propesyonal na pagmamataas na minsan ay nasa pinakamataas na antas. At dumating ang tunay na sakuna. Nagsimula silang talakayin ang mga detalye ng contract. Si Ramon, na may labis na kumpiyansa ng isang lalaking sanay sa nightlife, ay nagpaliwanag ng mahaba tungkol sa sharing ng usage rights. Sabihin mo sa kanya, share namin ang buong technology sa mga lokal na partner para ma-maximize ang profit. Ang interpreter ay ganap ng nalito. Isinalin niya ang salitang share sa kahulugan ng transfer o paglilipat.
We will transfer all the technology to the local partners. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, namula ang mukha ni Herr Müller. Malakas siyang pumalo sa mesa at ang baso ng wine ay umalog at natapon sa puting mantel. Was? Paglilipat? Paglabag ito sa contract? Pinag-usapan lang natin ang license sharing, hindi ang paglilipat ng pagmamayari. Ito ay pagnanakaw. Ang ballroom ay biglang natahimik. Tumigil ang musika. Si Ramon ay namutla at nanginginig ang kanyang kamay at paa. Hindi niya naintindihan ang sinabi ni Herr Müller, ngunit naramdaman ng lahat ang galit. Lumingon siya sa interpreter at sumigaw, "Hoy, anong pinagsasabi ng lalaking yan? Anong isinalin mo?" Ang interpreter ay nauutal, lumuluha. "Isinalin ko po kung ano ang intention niyo, sir." Sinabi niya po pagnanakaw at paglabag. "Anong paglabag?" "Ginagawa ko ito ng legal." Sigaw ni Ramon. Basa siya sa pawis. Lumingon siya sa paligid, humihingi ng tulong, ngunit ang mga tingin na bumabalik ay awa o lihim na kasiyahan. Si Jade ay nakatayo ng nakatulala, namumutla ang mukha, nakakapit sa isang silya. Tumayo si Herr Müller at sumenyas sa kanyang entourage na ayusin ang kanilang mga file. "Umalis na tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa rito." Si Ramon, sa takot, ay tumakbo at sinubukan na hawakan ang braso ni Herr Müller, ngunit pinigilan siya ng bodyguard nito. Ito ay isang flashpoint. Ang kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay nasa bingit ng pagkasira at ang reputasyon ni Ramon at ng kanyang kumpanya ay malapit ng madurog sa grand ballroom na ito. Sa sulok, inilapag ko ang baso ng tubig sa mesa. Isang napakaliit na tunog, ngunit sa aking puso, umalingaw-ngaw ito ng malakas na parang gavel ng korte. Tumayo ako. Inayos ko ang collar ng aking simpleng beige knit dress. Hinaplos ko ang aking buhok at naglakad palabas. Hindi ito ang lakad ng isang may bahay na yumuyuko sa loob ng 10 taon. Ito ang lakad ni Isabela, ang buhay na diksyonaryo na may tuwid na likod, nakataas ang ulo at may tingin ng katiyakan. Ang aking mga hakbang ay regular at matatag sa sahig na marble. Lumakad ako sa gitna ng nagbubulungang karamihan. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tao, tumitingin sa akin ng may labis na pagtataka. Asawa yan ni Mr. Santiago, di ba? Anong gagawin niya? Magmamakaawa? Magsiselos? Hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako sa harap ni Herr Müller at hinarangan ang kanyang daan. Nakita ako ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at takot. "Isabela, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo ngayon din. Huwag kang gumawa ng eksena. Umalis ka." Si Jade ay bumalik sa kanyang katinuan. Sumigaw siya ng matalim. "Mrs. Santiago, baliw ka ba? Anong karapatan mong lumabas at maging katatawanan dito?" Hindi ko sila tiningnan. Tinitigan ko ng diretsyo ang matatalim na asul na mata ni Herr Müller na nagliliyab sa galit. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa aircon na pumasok sa aking baga, ginising ang lahat ng natutulog kong brain cells. At nagbukas ako ng bibig. Hindi ito Tagalog at hindi rin barok na Ingles. Ito ay standard na Aleman na may accent ng Hanover. Kalmado, malinaw at may autoridad ang aking boses. "Herr Müller, ich bitte Sie um einen Moment der Ruhe. Es scheint ein unglückliches Missverständnis während des Übersetzungsprozesses gegeben zu haben. Herr Müller, humihingi po ako ene isang sandaline in kapayapan." Mukhang mayroong isang hindi magandang hindi pagkakaunawaan na nangyari sa proseso ng pagsasalin. Ang aking pangungusap ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa isang nagliliyab na apoy. Huminto si Herr Müller at ang ballroom ay napigil ang hininga. Sina Ramon at Jade ay nakatulala, halos lumabas ang kanilang mga mata. Dumating ang aking sandali. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang tahimik na may bahay ng Forbes Park. Nakatayo ako roon, matatag, nakaharap sa matalim na tingin ng pinakamakapangyarihang lalaki mula sa Müller-Haan Group. Ang oras sa paligid ko ay tila huminto. Nawala ang ingay ng party. At nanatili lamang ang mataas na antas ng konsentrasyon sa pagitan ko at ng partner.
Huminto si Herr Müller sa kanyang paglalakad. Kumunot ang kanyang puting kilay. Sinuri niya ako ng may halo-halong pagkalito at pagtataka. Hindi niya inaasahan na sa malayong lupain na ito, sa isang magulo at di profesional na party na tulad nito, ay mayroong isang tao na nagsasalita ng standard na Aleman mula sa kanyang sariling rehiyon ng Hanover. Ito ay Aleman na dalisay at sopistikado ang wika ng nobility at akademya na lagi niyang ipinagmamalaki. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ako. Mayroon pa ring lamig sa kanyang boses, ngunit ang dating bagsik ay humupa. Nagsasalita ka ng Aleman at sa ganitong kadalisay na accent? Sino ka sa lahat? Ngumiti ako. Ang perpektong social smile na ininsayo ko ng libu-libong beses sa harap ng salamin, 10 taon na ang nakalipas. Bahagya, akong yumuko. Isang magalang na pagbati na naaayon sa European Diplomatic Protocol na sapat ang lalim upang magpakita ng paggalang ngunit hindi lumalabas na mapagpakumbaba. Ako po ang asawa ni Mr. Santiago. Ngunit sa sandaling ito, ako ay nakatayo rito bilang isang tao na nakakaintindi ng tunay na halaga ng kontratang ito at ayaw na masira ang malaking pagkakataon na ito dahil sa isang pagkakamali sa wika. Hindi ko na hinintay na magtanong siya pa. Dumiretso ako sa punto. Itinuro ko ang tumpok ng mga documents sa mesa. Ang interpreter ay gumamit ng salitang transfer. Ibig sabihin nito ay paglilipat ng pagmamay-ari. Ngunit alam ko na ang Artikulo 4, Talata 2 ng orihinal na draft ay nangangahulugang sharing o licensing. Ang ibig sabihin ng aking asawa ay gagamitin lamang nila ang technology na ito internally sa loob ng mga affiliate para sa production optimization na mahigpit na sumusunod sa mga regulasyon ng inyong license. Wala po kaming balak na nakawin ang inyong intellectual property. Nanatiling tahimik si Herr Müller. Tinitigan niya ako. Ang kanyang tingin ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa pagtataka at sa lihim na paghanga. Lumingon siya sa kanyang aide na nakaupo sa tabi niya. Tumango ang aide. Kinumpirma na ang sinabi ko ay legalmente tama. Sa likod ko, si Ramon at Jade ay nagising mula sa kanilang paunang pagkabigla. Si Ramon, namumutla ang mukha, ay tumakbo. Basa sa pawis ang kanyang mukha at ang kanyang light makeup ay nalagas. Hindi niya naintindihan ang sinabi ko, ngunit nakita niyang huminto si Herr Müller at hindi na tensiyonado ang mood. Inakala niyang ako ay nagmamakaawa o gumagawa ng isang kahihiyan. Hinawakan niya ang aking braso at pinisil ito ng masakit. Anong pinagsasabi mo sa kanya? Nagdadagdag ka ba ng kahihiyan sa akin? Bumalik ka na sa pwesto mo ngayon din. Nakialam din si Jade. Ang kanyang matinis na boses ay sumira sa solemnidad na binuo ko. Mrs. Santiago, huwag kang magpadalos-dalos. Anong alam mo tungkol sa business contract? Gagawa ka ng nonsense at sisirain mo ang kumpanya. Hindi ko sila nilingon. Naramdaman ko lamang ang pagkainis sa paraan na sinubukan nilang ibaon ako sa putik kahit sa sandaling ito na inililigtas ko ang buhay ng kanilang kumpanya. Inalis ko ang kamay ni Ramon. Isang matatag at malakas na pag-alis na umatras siya ng ilang hakbang. Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ni Herr Müller at nagpatuloy sa pagsasalita sa Aleman na hindi pinansin ang 2 taong sumisigaw sa likuran ko. Ang aking attitude ay nagbago ng 180 degrees, naging profesional at kalmado. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wie Sie sehen, ist die Situation etwas angespannt, aber ich versichere Ihnen, Herr Müller, die Integrität dieses Vertrages ist gewährleistet. Patawad sa abala. Tulad ng nakikita ninyo, medyo tensyonado ang sitwasyon, ngunit sinisiguro ko po sa inyo, Herr Müller, ang integridad ng kontratang ito ay garantisado. Ngumiti ng malawak si Herr Müller, ang ngiti ng isang veteran fox na nakakakita ng lahat. Hindi niya pinansin si Ramon at lumapit sa mesa, humila ng isang silya at sinenyasan akong umupo sa tapat niya. Setzen Sie sich. Frau, umupo ka. Ginang. Ngayon, makikinig ako sa iyo. Ang kilos ni Herr Müller ay parang sampal sa mukha ni Ramon. Nakatayo siya ng nakanganga, nakatulala. Ang pinakamalaking partner, na aalis na sana, ay magalang na humiling sa kanyang asawa
na itinuturing niyang walang silbi na umupo sa negotiation table. Hinila ko ang silya at umupo, isang kalmado at kagalang-galang na postura. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito ang pakiramdam na nakaupo ako sa lugar na dapat kong kalagyan. Ang pakiramdam na ang talino ang nangunguna. Tinitigan ko ang makapal na bundle ng mga contract sa mesa. Ang komplikadong legal na terminolohiya at mga clause ay pamilyar sa aking mga mata tulad ng mga lumang kaibigan. Ngayon, nagsimula na ang tunay na laro. At sa pagkakataong ito, ako ang nagdidikta. Hindi ito matatanggap ni Ramon. Ang kanyang walang kabuluhang pagmamataas bilang isang patriarkal na lalaki ay seryosong nanganganib. Hindi niya matanggap na ma-exclude siya sa sarili niyang party. At mas lalong hindi niya matanggap na ang nagligtas sa sitwasyon ay ang kanyang asawa na tinatawag niyang probinsyana. Humakbang siya at inilagay ang kamay sa aking balikat, sinubukan akong patayuin. Sinubukan niyang ipatupad ang kanyang autoridad bilang asawa sa akin. Isabela, ipinagbawal ko. Tumayo ka na. Hindi lugar ito para makialam ang babae sa negosyo. Umuwi ka na. Ang kanyang boses ay malakas, umaalingaw-ngaw na narinig ng mga tao sa paligid. Ang karamihan ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Si Jade, na nakatayo sa gilid, ay nagdagdag pa ng langis sa apoy. Mrs. Santiago, huwag mo nang galitin si Mr. Santiago. Umuwi ka na. Wala ka sa level na ito. Huminga ako ng malalim. Ubus na ang aking pasensya. Sapat na ang 10 taon ng pasensya. Ngayon, dito, tatapusin ko ang fake happy family drama na ito. Mabilis akong lumingon. Sa isang nagliliyab na tingin, tinitigan ko ng diretso ang mukha ni Ramon. Tumahimik ka. 3 salita. Matatag at matalim na parang talim ng kutsilyo. Ang aking boses sa Tagalog na parang martilyo na pumapalo sa marble na mesa ay nagpatigil kina Ramon at Jade. Si Ramon ay natigilan at ang kanyang braso na itinaas ay tumigil sa hangin. Sa loob ng 10 taon, hindi niya ako nakita na naglakas loob na magtaas ng boses sa kanya, lalo na sa publiko. Kung gusto mong masira ang kontratang ito, kung gusto mong malugi ang kumpanya mo bukas, maging katatawanan sa industriya, patuloy kang magsalita. Ngunit kung gusto mong ipagtanggol ang natitira mong pagmamataas, manahimik ka at tumabi ka. Huwag mo akong pilitin na magsalita ng 2 beses. Si Ramon ay umurong sa bigat ng autoridad na nagmumula sa akin. Tiningnan niya ako na parang isang estranghero. Ang kanari na dating tahimik sa hawla ay biglang naging phoenix at ang init nito ay nagpatakot sa kanya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong lumaban. Huminga ako at lumingon kay Herr Müller, agad na nagbago sa Aleman. Ang attitude ay 180 degrees na nagbago, naging nakakagulat na propesyonal at kalmado. Pag-usapan po natin ang mga teknikal na detalye. Herr Müller, narinig ko ang inyong pag-aalala tungkol sa non-factory production capacity. Nagsimula akong mag-analisa. Nagsalita ako tungkol sa production line, ang capacity at ang mga ISO standard na ginagamit o kunwarit ginagamit ng kumpanya ni Ramon. Ang kaalamang ito ay hindi itinuro ni Ramon, kundi nakuha ko sa pamamagitan ng lihim na pagbabasa ng mga document na inihagis niya sa bahay. Dagdag pa rito, ang aking pag-unawa sa mga industrial process mula noong nagtatrabaho ako bilang interpreter para sa mga proyekto ng ODA. Itinuro ko ang mga kalakasan na hindi alam ni Ramon na ipakita at matalino kong tinakpan ang mga kahinaan sa pamamagitan ng pangako ng isang upgrade roadmap. Gumamit ako ng absolutely accurate na professional na terminolohiya, flow rate, efficiency, quality assurance. Si Herr Müller ay patuloy na tumatango. Kinuha niya ang kanyang panulat at nagsimulang magtala sa kanyang notebook. Interesant, sir, interesant. Ang asawa mo ay hindi kailanman nagpaliwanag ng ganito kalinaw. Si Ramon ay nakatayo sa tabi, nakatulala. Hindi niya naintindihan ang sinasabi ko, ngunit nakita niya ang pagbabago sa attitude ni Herr Müller.
Alam niyang ginagawa ko ang isang bagay na hindi nagawa ng kanyang buong team. Si Jade ay umurong, kulay abo ang mukha, sinusubukang paliitin ang kanyang sarili upang hindi mapansin. Ako ang nangunguna sa laro. Ako ay tulad ng isang konduktor na nagdidikta ng emosyon at pag-iisip ng kalaban ayon sa gusto ko. Ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay may bigat na ginto. Ang pakiramdam ng kapangyarihang ito ay napakalaking. Ito ay isang gantimpala para sa 10 taon na nabuhay ako bilang isang parasite, 10 taon na hindi ako pinansin. Sinulyapan ko si Ramon. Nanginginig siya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Natatakot siyang malantad ang katotohanan na ang asawa na lagi niyang tinatawag na hangal ay, sa katunayan, libu-libong beses na mas may kakayahan kaysa sa kanya. At ang aking anino ay unti-unting lumalamon sa kanyang maliit at kaawa-awang pagkatao. Ang mudang negosyasyon table ay unti-unting lumuwag sa ilalim nga aking pamumuno. Ngunit hindi lahat sa anturadyang Mullerhaan Group ay madaling makumbinsi. Ang nakaupo sa kana ni Herr Müller ay si Monsieur Alain Dubois, ang logistics consultant mula sa France. Si Dubois ay isang middle-aged na lalaki na may mapagmataas na kalahating ngiti. Mula sa simula, nanatili siyang skeptical. Inakala niyang ako ay isang mapalad na asawa lang na may alam na kaunting Aleman na nakuha lang kung saan, at ako ang huling card na inihagis upang magligtas ng face. Hindi siya naniwala na ang asawa ng isang walang silbing CEO na tulad ni Ramon ay may alam tungkol sa international shipping system. Pagkatapos lamang napurihin ako ni Herr Müller, biglang sumingit si Dubois. Hindi siya gumamit ng Aleman o Ingles. Gumamit siya ng French sa bilis ng isang machine gun. Madam, maganda ang lahat ng ito. Ngunit kumusta naman ang traffic congestion sa Port of Manila? Ang inyong infrastructure ay isang nightmare. Paano ninyo sisiguraduhin na hindi maipit ang aming kargamento doon sa loob ng ilang linggo? Kung hindi ninyo malulutas ang issue ng logistics na ito, wala itong halaga. Sinadya niya akong pahirapan, ginamit ang mga jargon ng shipping industry sa mabilis na bilis. Gusto niyang magulantang ako at lumingon kay Ramon. Sigurado siyang wala ring naintindihan si Ramon. Gusto niyang ilantad ang aking ginagawa bilang isang palabas. Si Ramon, na nakatayo sa tabi, ay tuliro. Nakikinig siya sa banyagang wika na parang isang manok na tumitingin sa bubong. Tiningnan niya ako nang may pag-aalala. Nagsimulang mamawis muli ang kanyang noo. Natatakot siyang manahimik ako. Ngunit nagkamali si Dubois. Pinili niya ang maling kalaban. Hindi niya alam na French ang wika na pinakamahusay kong gamitin pagkatapos ng Aleman. Nanirahan ako sa Paris sa loob ng 2 taon at nagtrabaho sa pinakamalaking shipping companies sa Marseille. Humarap ako kay Dubois. Tinitigan ko ng diretso ang kanyang matang singkit at nagbigay ako ng ngiti na mas mapagmataas kaysa sa kanya. Agad akong sumagot sa matatas na French. Ang Parisian accent ay perpekto sa bawat syllable. Monsieur Dubois, ang inyong pag-aalala tungkol sa Port of Manila ay lubos na makatwiran. Ito ay isang mahirap na issue. Iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi namin gagamitin ang Port of Manila. Tumigil si Dubois. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ako makatugon. Nagpatuloy ako sa pag-atake. Hindi ko siya binigyan ng oras upang makapag-isip. Gagamitin namin ang port cluster sa Batangas. At para sa inland waterway transport, mayroon kaming principal agreement para sa direktang waterway route na iiwas sa road congestion sa labas ng Maynila. Bukod pa rito, gagamitin namin ang Green Channel Customs Procedure para sa priority cargo, bawasan ang customs clearance time mula 48 oras hanggang 6 na oras. Sumasagot ba ito sa inyong katanungan? Ipinakita ko ang lahat ng solusyon sa isang hininga, malinaw at maikli. Hindi lang ako nag-interpret, nagbigay ako ng strategy. Isang strategy na lihim kong pinag-aralan matapos kong makita ang kumpanya ni Ramon na patuloy na nagbabayad ng multa dahil sa pagkaantala ng shipping.
Gusto kong payuhan siya, ngunit bawat beses na nagbubukas ako ng bibig tungkol sa negosyo, binaliwala niya ako. Anong alam ng babae? Ngayon, ang kaalamang minamaliit niya ay ang tanging lifeline na magliligtas sa kanya. Ang mukha ni Dubois ay nagbago mula sa pagmamataas patungo sa labis na pagtataka. Nakanganga siya, at ang panulat sa kanyang kamay ay nahulog sa mesa. Luminggong siya kay Müller at Notal. Patron, masalam niya ang Groot kaysa sa akin. Si Herr Müller ay tumawa ng malakas. Ang kanyang nakaka-relax na tawa ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Pumalakpak siya. Ang palakpak ay para lamang sa akin. Bravo, ausgezeichnet. Mahusay, napakagaling. Ang mga tao sa paligid ay hindi naintindihan ang pag-uusap, ngunit nakita nila ang attitude ng German delegation at nagsimulang pumalakpak. Kumalat ang palakpak, naging malakas na parang isang malaking aplos. Nakaupo ako roon, kakaibang kalmado sa gitna ng bumubuhos na palakpak. Sinulyapan ko si Ramon. Siya ay nakatayo roon, mas maliit at mas kaawa-awa kaysa kailanman. Tinitigan niya ako na parang isang halimaw. Ang kanyang mga mata ay walang pasasalamat, kundi takot. Napagtanto niya na ang gininto ang hawla na maingat niyang binuo sa loob ng 10 taon ay nagkawasak-wasak sa loob lamang ng ilang salita ko. Ang buong ballroom ay tila naging stage ko. Ang paghanga ay kumalat mula sa main table patungo sa buong espasyo ng ballroom. Ang mga bisita na naawa lang sa akin kanina ay nagbubulungan na ngayon. Ang kanilang mga tingin ay puno ng kuryosidad at paggalang. Si Ramon ay nakatayo pa rin doon, parang isang sirang statue, hindi makagalaw. Hindi siya naglakas loob na umupo o umalis, at maaari lamang niyang panoorin ang kanyang asawa na hinamak niya na nagniningning at ganap na nag-overshadow sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Ang Müller-Haan Group ay isang multinational empire at ang mga kasama ni Herr Müller ay mga bihasang lobo mula sa buong mundo. Nang sumuko ang Pranses na si Dubois, ang isang malaking lalaki na may makapal na balbas na nakaupo sa tapat ko ay nagsalita. Siya si Pyotr Ivanovich, ang Energy and Raw Materials Market Representative mula sa Russia. Hindi umikot-ikot si Pyotr tulad ni Dubois. Malakas niyang inilapag ang baso ng vodka sa mesa. Ang tunog ng baso ay tuyo. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay dalawang mainit na baga. Nagsalita siya sa isang matapang at authoritative na Ruso. Madam Santiago, napakagaling mong magsalita tungkol sa logistics, ngunit interesado ako sa pera. Ang presyo ng international oil ay lubhang nagbabago. Paano mo sisiguraduhin na hindi uubusin ng fuel cost ng shipping ang aming profit? Kung tumaas ang presyo ng oil ng 20% sa susunod na buwan, sino ang magbabayad ng difference? Hindi namin kayang tanggapin ang risk na ito. Ang tanong ni Pyotr ay tumama ng eksakto sa financial jugular. Ito ay isang issue kung saan maraming kumpanya sa Pilipinas ang nawawalan ng malaking pera dahil sa kawalan ng hedging laban sa price risk. Namutla ang mukha ni Ramon nang marinig niya ang grumbling accent ni Pyotr. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig upang paalalahanan ako ng isang bagay, ngunit umatras siya. Naaalala niya ang matalim kong tingin kanina at kinagat ang kanyang labi. Ngumiti ako ng may kumpiyansa at kalmado. Humarap ako kay Pyotr. Sa matatas na Ruso, na may accurate na Moscow accent, sumagot ako sa isang matapang, ngunit matalas na tono. Gospodin Pyotr, ang inyong pag-aalala ay lubos na tama, ngunit hindi kami mga amateur na nagsusugal sa market. Mayroon kaming fuel price hedging contract sa isang international financial institution para sa buong susunod na quarter. Kahit tumaas pa ng 30% ang presyo ng oil, ang inyong shipping cost ay mananatiling fixed sa presyo na pipirmahan natin sa kontrata ngayon. Zero ang inyong risk. Tumigil si Pyotr ng isang segundo at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki at patuloy na tumatango. Ochen Korosyo, napakagaling. Isang babae na may alam sa financial derivatives. Gusto ko ang paraan ng trabaho mo. Bago pa humupa ang mood, si Mr. Tanaka,
ang market strategy consultant mula sa Japan, na tahimik na nagmamasid sa buong party, ay inayos ang kanyang salamin. Kilala si Tanaka sa pagiging meticulous at hindi mabasa. Hindi siya nagtanong tungkol sa technology o pera. Nagtanong siya tungkol sa kultura at mga tao, ang core factor ng pagpapalawak sa Asian market. Nagsalita siya sa isang maliit ngunit mabigat na hapon. Seo Yun-san, gusto ng Haan na magpalawak sa Southeast Asia, ngunit nag-aalala kami na ang cultural difference ay maging isang barrier. Mayroon ba kayong strategy upang ma-integrate ang German industrial product sa lokal na market nang hindi nawawala ang essence nito? Ito ay isang tanong tungkol sa business philosophy. Ang maling sagot ay maaaring ma-disqualify. Humarap ako kay Tanaka. Yumuko ako ng may paggalang sa Japanese style. Tanaka-san, mayroong kasabihan sa Japan, Gaisha ni Ireba Gosha ni Shitagai. Kung ikaw ay nasa Roma, sundin mo ang mga batas ng Roma. Hindi kami magbebenta ng German product ng matigas. Magbebenta kami ng localized German solutions. Magtatayo kami ng isang team ng lokal na engineer na sinanay sa German discipline ngunit nakakaintindi sa local consumer habits. Ito ay isang kombinasyon ng samurai spirit at ang precision ng German tank. Wala itong puwersa, ito ay synergy. Ang mga mata ni Tanaka ay kumislap sa likod ng kanyang salamin nang marinig niya ito. Naglapat siya ng mga kamay at yumuko pabalik sa akin. Isang rare courtesy mula sa isang mapagmataas na negosyanteng Hapon sa isang dayuhang babae. Subarashi. Napakalalim ng inyong insight. Panghuli, si Senyor Romano, ang Italian representative na may makapal na buhok, ay itinaas ang kanyang baso ng wine. Hindi na niya ako sinubukang pahirapan. Tiningnan niya ako ng may purong paggalang. Senyora Santiago, hindi pa ako nakakita ng isang tao na lumipat sa wika at cultural thinking ng napakakinis na tulad mo. Para kang isang conductor na nagdidikta ng isang symphony ng mga wika, isang karangalan sa amin. Itinaas ko ang aking baso ng tubig. Sumagot ako sa malambot at velvet na Italian. Grazie mille per il complimento, signor. Le lingue sono ponti, e io sono solo un costruttore di ponti dedicato. Salamat sa papuri, Ginoo. Ang mga wika ay mga tulay, at ako ay isang dedikadong tagagawa ng tulay. Ang buong mesa ay nagiyawan. Sina Muller, Dubois, Piotr, Tanaka at Romano, 5 makapangyarihang lalaki na kumakatawan sa 5 pangunahing ekonomiya, ay tumitingin sa akin bilang isang equal partner o isang nagniningning na bituin. Sinulyapan ko si Ramon. Siya ay nakaupo roon, nag-iisa at kaawa-awa sa gitna ng palakpak. Tiningnan niya ako, ngunit wala na ang pamilyar na paghamak sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroong labis na pagkalito. Napagtanto niya na ang hawla na maingat niyang binuo sa loob ng 10 taon ay nagkawasak-wasak sa ilang salita ko. Ang party ay patungo sa pagtatapos. Ngunit ang pagtatapos ay ganap na iba sa senaryo na iginuhit ni Ramon. Tumayo si Herr Müller at muling isinuot ang button ng kanyang jacket. Sinenyasan niya ang kanyang sekretarya na dalhin ang opisyal na contract. Ang mood sa silid ay biglang naging solemne. Ito ang sandali kung saan ang survival ng kumpanya ni Ramon ay idedesisyon. Ang sandaling hinintay niya sa loob ng 1 taon. Inilagay ng aide ang leather-bound folder sa mesa at binuksan ang huling pahina para sa signature. Isang itim na Montblanc fountain pen ang maayos na nakalagay sa tabi nito. Kinuha ni Herr Müller ang panulat ngunit hindi siya agad pumirma. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Frau Santiago, kailangan kong maging tapat sa inyo. Bago ako dumating sa party na ito, balak kong i-cancel ang kooperasyon. Hindi ako naniniwala sa management capability ng inyong asawa at ang di-professional na attitude sa simula ay nagpatibay lamang sa desisyong iyon. Napahiyaw si Ramon sa diretsyong salita ni Herr Müller. Nakatayo siya sa tabi, mahigpit na nakakapit ang 2 kamay. Basa sa pawis ang kanyang palad. Si Jade ay nagtago sa likod niya, nakayuko ang ulo, hindi naglakas loob na tumingin sa kahit sino. Nagpatuloy si Herr Müller.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ngunit binago ninyo ang lahat. Ang inyong insight, talino, at tapang ay nakakumbinsi sa akin. Pinipirmahan ko ang kontratang ito hindi dahil sa kumpanya ni Mr. Santiago, kundi dahil naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ako na sa inyong partisipasyon, ang proyektong ito ay magiging matagumpay. Pagkatapos sabihin iyon, inilapag niya ang panulat at naglagay ng matatag na stroke sa kontrata. Sa gitna ng katahimikan, malinaw na narinig ang tunog ng panulat na kumikiskis sa papel. Pagkatapos, itinulak niya ang folder patungo kay Ramon. Unterschreiben Sie, Herr Santiago. Pumirma na kayo, Mr. Santiago. Lumapit si Ramon. Sa orihinal, ang sandaling ito ay dapat na ang pinakamaluwalhati sa kanyang buhay. Dapat ay nagpapakuha siya ng larawan habang nakikipagkamay sa German billionaire, pinupuri ng media. Ngunit ngayon, mukha siyang kaawa-awa. Kinuha niya ang panulat, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Alam niyang ang kanyang signature ay isang simpleng procedure lamang at ang kanyang halaga sa mata ng partner ay zero na. Pinirmahan ang kontrata dahil sa kanyang asawa na tinuring niyang walang silbi, hindi dahil sa kanya. Inilapag niya ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan. Sa halip na ang karaniwang mayabang at malakas na handwriting, ang mga letra ay baluktot at magulo. Sa sandaling binitawan ni Ramon ang panulat, sunod-sunod na kumislap ang camera flash ng mga reporter na inarkila niya. Ngunit ironically, ang lens ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa akin at kay Herr Müller na nagkakamay. Ang larawan sa front page ng Dyaryo Bukas ay marahil isang babae sa simpleng beige knit dress na nakatayo ng matatag sa tabi ng German industrial giant. Si Ramon ay isa lamang malabong anino sa paligid. Nakita ni Jade na tapos na ang sitwasyon at sinubukan niyang iligtas ang natitira niyang dangal. Lumapit siya kay Herr Müller. Ngumiti siya ng matamis at inabot ang kanyang kamay. Herr Müller, ako po ang personal assistant ni Mr. Santiago. Masisiyahan akong tulungan kayo sa hinaharap. Hindi siya tiningnan ni Herr Müller. Lumingon siya at kinuha ang isang itim, gold-rimmed, high-end business card mula sa bulsa ng kanyang chest. Inabot niya ito sa akin gamit ang dalawang kamay. Frau Santiago, ito ang aking personal business card. Ang Müller-Hahn Group ay naghahanap ng isang regional strategy consultant para sa Asian region. Hindi ako makakahanap ng sinuman na mas angkop kaysa sa inyo. Hinihiling ko na pag-isipan ninyo ang alok na ito. Ginagarantiyahan ko na ang compensation ay karapat-dapat sa inyong talento. Isang halaga na hindi kailanman mapapangarap ng inyong asawa sa buong buhay niya. Kinuha ko ang card. Mabigat ito sa aking kamay. Hindi sa material na bigat, kundi sa bigat ng pagkakataon at kalayaan. Maraming salamat po, Herr Chairman. Pag-iisipan ko po ito ng maigi, sagot ko. Nakatulala si Ramon. Malinaw niyang narinig ang mga salitang regional strategy consultant at ang salary na hindi niya kailanman mapapangarap. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na tumatama sa kanyang pagmamataas. Napagtanto niyang hindi lang nawala ang kontrol niya sa kanyang asawa, kundi nasa panganib din siyang mawala ang lahat dahil sa babaeng hinamak niya. Matapos ang contract signing ceremony, nagsimulang magtungo ang mga bisita sa buffet area para sa sayaw at socializing. Ang matamis na musika ay umalingaw-ngaw muli. Ngunit para sa akin, iyon ay ang overture ng isa pang digmaan, isang mas matindi pang digmaan sa loob ng aking sariling tahanan. Hindi na naghintay si Ramon na umalis ang lahat ng bisita. Magaspang niyang hinawakan ang aking pulso at hinila ako patungo sa isang tahimik na pasilyo na patungo sa VIP parking lot. Si Jade, ang kanyang high heels na nagkakalansing, ay sumunod sa amin na nataranta. Nang makarating kami sa isang tahimik na sulok, malakas na binitiwan ni Ramon ang aking kamay. Ang aking likod ay tumama sa malamig na pader. Tinitigan niya ako, ang kanyang mukha ay namumula sa alak at galit. Ang galit na pinigilan niya sa loob ng ilang oras ay nagkaroon na ng pagkakataon na sumabog. Ang galing mo. Anong drama ang ginawa mo ha? Anong gusto mong patunayan?
na mas matalino ka sa akin, na ako ay isang hangal na kailangan ng tulong ng asawa para lang sa kontrata. Sumigaw siya, umaagos ang laway. Wala siyang pasasalamat sa akin. Sa kanyang patriarkal at makasariling isip, ang aking ginawa ay hindi nagligtas sa kumpanya, kundi ipinahiya siya. Mas gugustuhin pa niyang mawala ang kontrata kaysa magningning ang kanyang asawa ng higit sa kanya. Nakasandal ako sa pader, inaayos ang aking manggas na ginulo niya. Tiningnan ko siya. Ang aking tingin ay kalmado at malamig. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Awa lang. Hindi ako gumawa ng drama. Ginawa ko lang ang kailangan upang iligtas ang inyong kumpanya na malapit ng malugi. Kung hindi ako nagbukas ng bibig, sa palagay mo ba, sisigawan mo ako ngayon dito? Tumahimik ka. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay upang sampalin ako, ngunit hindi ako umilag. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya ng diretso sa mata. Sa aking matalim at matatag na tingin, ang kanyang kamay ay tumigil sa hangin. Hindi siya naglakas loob na sumampal. Natatakot siya. Sampalin mo. Hinamon ko siya. Ang aking boses ay mababa at matatag. Sa sandaling sampalin mo ako, mawawala ang lahat sa iyo. Nasa loob pa rin si Herr Müller. Napaka-protektibo niya sa akin. Kung makita niya ako bukas na may pasa sa mukha, ano sa palagay mo ang gagawin niya sa kontrata na pinirmahan niya lang? Nanginginig na ibinaba ni Ramon ang kanyang kamay. Nagngingit-ngit siya ng ngipin. Bakit? Bakit mo ako niloko sa loob ng 10 taon? Bakit ka nagkunwari na hangal? Nagkunwari na masunurin? Para lang saksakin ako sa likod ngayong gabi. Hindi ako nanloko. Mapait akong ngumiti. Hindi mo lang tinanong. Wala kang pakialam kung sino ako, kung ano ang pinag-aralan ko, kung ano ang kaya kong gawin. Kailangan mo lang ng isang manika na marunong magluto at manganak. Ikinulong mo ako sa bahay at sinanay mo ako na isipin na wala akong silbi. Natakot kang baka mas matalino ako kaysa sa iyo. Natakot kang baka matabunan ng anino ko ang iyong sarili. Ang iyong kumpiyansa ay binuo sa ibabaw ng aking inferiority, kaya ipinagbawal mo akong makipagsosyal at magtrabaho. Ang bawat salita ko ay parang karayom na tumatama sa kanyang itim na puso. Namutla siya at umurong. Hindi niya inaasahan na matagal ko nang nakikita ang kanyang madilim na loob. Si Jade, na nakatayo sa tabi, ay nakita ang pagkatalo ni Ramon at sinubukan siyang ipagtanggol. Mrs. Santiago, sumusobra na kayo. Nag-aalala lang si Mr. Santiago at gusto niyang mabuhay kayo ng komportable kaya kayo pinanatili sa bahay. Dapat nagpapasalamat kayo, hindi ba? Manahimik ka rin. Pinutol ko siya, hindi man lang siya tiningnan. Ito ay usapin ng mag-asawa. Hindi mo oras para makialam. Bilang isang sekretarya at kabit, si Jade ay natigilan. Namula ang mukha dahil sa pagkakalantad ng kanyang pagkatao. Sinulyapan niya si Ramon, humihingi ng tulong, ngunit si Ramon ay nakaharap sa sarili niyang takot. Binuksan ko ang aking handbag at kinuha ang puting envelope na inihanda ko sa bahay. Inihagis ko ito kay Ramon. Nahulog ang envelope sa pagitan naming tatlo. Ano yan? Tanong ni Ramon. Paos ang boses. Divorce papers. Pumirma na ako. Tila sumabog ang espasyo. Tiningnan ni Ramon ang envelope at pagkatapos ay sa akin, hindi siya makapaniwala sa kanyang tainga. Ang asawa na masunurin sa loob ng 10 taon ay naglakas loob na humingi ng diborsyo muna. Baliw ka! Sino ka para iwanan ako? Anong kakainin mo pag alis mo sa bahay na ito? Hukay ka ba ng lupa? Sino ako? Nakita mo na sa party kanina. Tumawa ako. At hindi ako pumunta rito ngayon para iligtas ka, kundi para bawiin ang akin. Ang stage na ito ay akin, at ikaw ay past na lang. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod ako. Naglakad ako ng diretso patungo sa pinto ng hotel, sumakay ng taxi. Hindi ako lumingon. Sa likuran ko, ang sigaw ni Ramon at ang pag-iyak ni Jade ay umalingaw-ngaw, ngunit unti-unti itong lumiliit, nawawala sa maningning na gabi ng Maynila. Sa taxi, binuksan ko ang bintana
at hinayaan ang hangin na humampas sa aking mukha. Malamig, ngunit ito ang pinakamasarap na pakiramdam. Huminga ako ng malalim sa hangin ng kalayaan. Tapos na ang 10 taon ng pagkakakulong. Ang Phoenix ay tunay na nabuhay mula sa abo. Bumalik ako sa Forbes Park Mansion pasado 2:00 ng madaling araw. Ang malawak na bahay ay tahimik at madilim, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Para sa akin ngayon, isa lamang itong stopover bago simulan ang isang bagong kabanata ng buhay. Hindi ko binuksan ang malalaking ilaw, umasa lamang ako sa dilaw na ilaw ng stand lamp upang makakita ng daan. Dumiretso ako sa silid na nagkulong sa aking kabataan sa loob ng 10 taon. Hinila ko ang malaking maleta mula sa tuktok ng aparador. Ang tunog ng mga gulong na gumugulong sa sahig na kahoy ay ang tunog ng paalam. Nagsimula akong mag-impake. Wala akong masyadong gamit. Sa loob ng 10 taon bilang asawa ng isang CEO, ang aking personal belongings ay ang ilang lumang damit na pinayagan ni Ramon, ang mga banyagang aklat na lihim kong binili at itinago sa ilalim ng kama, at ang pinakamahalaga, ang aking mga degree at certificates sa kahon na kahoy. Ang tanging ebidensya na minsan ay namuhay ako ng marangya. Iniwan ko ang lahat ng binili ni Ramon para sa akin. Ang mamahaling jewelry na pinilit niyang suotin ko para lang mapaganda siya kapag may bisita. Ang mga designer handbag na hindi ko pinili. Maayos kong inayos ang mga ito sa dressing table na para bang ibinabalik ang mga props ng papel na labis kong ginampanan. Kinabukasan, habang nagsisimula pa lang pumasok ang sinag ng araw sa bintana, ang pamilyar na tunog ng makina ng kotse ay umalingaw-ngaw sa labas ng gate. Si Ramon ay bumalik. Narinig ko ang kanyang nagmamadaling yabag na tumatakbo sa hagdan. Bumukas ang pinto ng malakas at lumabas si Ramon. Ang kanyang itsura ay kaawa-awa kaysa kailanman. Ang kanyang crease jacket ay nakasabit sa kanyang braso, ang button ng kanyang shirt ay bukas at ang kanyang necktie ay baluktot. Ang kanyang mga mata ay bloodshot dahil sa kakulangan sa tulog at alak. Nang makita niya akong isinasara ang zipper ng maleta, tumakbo siya at hinawakan ang aking braso. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Isabela, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta?" Inalis ko ang kanyang kamay at nagpatuloy sa aking ginagawa ng malamig. "Wala ka nang pakialam kung saan ako pupunta. Ang divorce papers ay nasa mesa. Pumirma ka na at magkita tayo sa korte." Nakatulala si Ramon sa akin. Wala na siyang nakikitang pagsunod o takot sa aking mga mata. Nakita niya lamang ang ice. Alam niyang hindi ako nagbabanta sa pagkakataong ito. Lumuhod siya at hinawakan ang aking mga binti. Ang despicable act ng isang talunan na sumusubok na kumapit sa natitira niyang kapangyarihan. "Isabela, nagkamali ako. Lasing lang ako kahapon at nakapagsalita ng masama. Patawarin mo ako. 10 taon tayong nagsama. Hindi tayo pwedeng maghiwalay dahil lang sa maliit na bagay na ito." "Maliit na bagay?" Mapait akong ngumiti. Ang 10 taon ng paghamak, pagkakakulong at pagtataksil ay tinatawag mong maliit na bagay? Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay contorted upang magpakita ng awa. "Alam kong nagkamali ako, ngunit ito ay para sa pamilyang ito. Alam mo bang mahirap at stressful ang kumita ng pera sa labas? Kaya minsan naiinis ako pag-uwi. Dapat maintindihan mo ako. Tingnan mo, sino ang nabubuhay ng marangya tulad mo sa Maynila, walang inaalala sa pagkain, inumin at pera? Paano ka mabubuhay kung iiwanan mo ako?" Hindi pa rin niya maalis ang kanyang pagmamataas at patronizing na tono. Inakala pa rin niyang ako ay isang parasite na hindi mabubuhay kung wala siya. "Hindi mo kailangang mag-alala sa akin." Yumuko ako at tinitigan siya. Matatalim ang aking mga mata. Inalok ako ni Herr Müller ng strategy consultant position. Ang aking unang salary ay sapat na upang makabili ng 10 mansyon na tulad nito. "Hindi ko kailangan ng pera mo. Kailangan ko ng paggalang. Isang bagay na wala ka kailanman." Ang pangalan ni Herr Müller ay nagpagulantang kay Ramon.
Binitiwan niya ang aking mga binti at umurong. Namutla ang kanyang mukha. Napagtanto niyang hindi na ako ang ibon sa hawla. Lumipad ako ng napakataas, sa mga ulap na hindi niya makikita kahit anong taas pa ang tingin niya. Binago niya ang strategy. Mula sa pagmamakaawa patungo sa tukso at bargaining. Isabela, kung ganoon ka kagaling, bakit hindi mo ako tulungan? Ang kumpanya ay nasa krisis. Kailangan natin ng isang tao upang bantayan ang Haan contract. Kung mananatili ka, bibigyan kita ng vice president position, bibigyan kita ng shares ng kumpanya. Si Jade, i-fire ko siya ngayon din. Kung anong gusto mo, ibibigay ko. Tiningnan ko siya. Ang pagkainis ay umakyat sa aking lalamunan. Ibebenta niya ang kanyang mistress at ang kanyang pagmamataas para lang mapanatili ang makina ng pera ako. Huli na, Mr. Santiago. Hinila ko ang maleta patungo sa pinto. Nang kailangan ko ang iyong proteksyon, nakipagsabwatan ka sa isang outsider at inihiya mo ako. Nang ako ay nagniningning, nagselos ka at sinubukan mo akong hilahin pababa. Hindi mo ako minahal, minahal mo lang ang sarili mo. At tungkol sa iyong kumpanya, aalagaan ko ito ng mabuti. Ngunit hindi bilang asawa mo, kundi bilang kinatawan ng Muller Haan Group. Umalis ako sa silid. Sa likod ko, si Ramon ay nakaluhod sa sahig, kaawa-awa at bali ang loob. Nang hilahin ko ang maleta pababa sa living room, nakasalubong ko si Jade na naghihintay sa harap ng pinto. Malinaw na sinundan niya si Ramon at nakikinig sa sitwasyon. Nang makita niyang hawak ko ang maleta, ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang smirk, ngunit ang kanyang bibig ay nagsalita ng mapagkunwari. Aba, Mrs. Santiago, saan po kayo pupunta? Hindi niyo po ba aaliwin si Mr. Santiago na malungkot? Tumigil ako at tinitigan ang kanyang mukha. Ang babaeng ito ay bata, ngunit ang kanyang puso ay kasing lason ng ahas. Sa loob ng 3 taon, hindi lang siya mistress ni Ramon, kundi siya rin ang mga mata at tainga na nagmamasid sa akin. Buti at dumating ka, sabi ko sa isang kalmadong boses. Bago ako umalis, may ipapakita ako sa iyo. Si Jade ay nalito, ngunit nahila siya ng kuryosidad at pumasok sa living room. Binuksan ko ang aking handbag at kinuha ang isang manipis na folder ng mga document at inihagis sa tea table. Tingnan mo, kinuha ito ni Jade at binuksan. Tiningnan ang bawat pahina. Ang kanyang complexion ay patuloy na nagbago, mula sa pula, patungo sa maputla, at sa kulay abo. Ito ay copies ng kanyang mga expense report, mga text message na nagre-report sa akin kay Ramon, at mga litrato niya kasama ang isang lalaking kalaban ni Ramon sa negosyo. Saan mo nakuha ang mga ito? Nauutal si Jade. Nanginginig ang kanyang kamay. At nahulog niya ang folder sa sahig. Akala mo, dahil housewife lang ako, bulag at bingi na ako, malamig akong tumawa. Akala mo, hindi ko alam na kinuha mo ang litrato ng binili kong gulay sa palengke at ni-report kay Ramon. Akala mo, hindi ko nahanap ang lihim na kamera na inilagay mo sa living room para manmanan ako. Lumapit ako sa kanya. Ang aking boses ay isang bulong, ngunit sapat na para mangilabot ang kanyang likod. Alam ko ang lahat. Alam kong spy ka na tinanim ng rival ni Ramon at ginagamit mo ang pera ni Ramon at ginagastos sa lalaking iyon. Nanahimik lang ako dahil naghihintay ako ng right time at iyon ay ngayon. Sa sandaling iyon, bumaba si Ramon mula sa itaas. Narinig niya ang huli kong sinabi at nakatulala kay Jade. Isabela, anong sinasabi mo? Jade, spy ka. Si Jade, sa takot, ay kumapit sa binti ni Ramon. Mr. Santiago, huwag kang maniwala sa babaeng ito. Nagsisinungaling siya para sirain ako. Mahal na mahal ko po kayo. Kinuha ko ang DNA test result mula sa folder. Itinulak ko ito sa harap ng mukha ni Ramon. Mahal na mahal? Kung gayon, kaninong anak ang nasa tiyan niya? Ayon sa result na ito, 8 weeks na ang fetus at 8 weeks na ang nakalipas. Nasa Germany ka. Hinablot ni Ramon ang papel at nang mabasa niya ang result, nanlaki ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ng masakit
parang nasugatang hayop. Puta! Naglakas loob kang traidorin ako. Pinakain kita at trinato na parang reyna. Si Jade ay bumagsak sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha at humihikbi, nagmamakaawa. Si Ramon ay nagmadaling lumapit sa kanya at sinimulang saktan siya ng baliw. Isang magulo at trahedyang eksena ang naganap sa marangyang living room. Ang dalawang tao na nakipagsabwatan upang tapakan ako ay ngayon ay nagkakagatan na parang aso at pusa. Tumayo ako at pinanood sila. Walang satisfaction, pagod lang. Ito ang putik na nilubugan ko sa loob ng 10 taon. Buti na lang at nakalabas ako sa tamang oras. Dahan-dahan ninyo po akong asikasuhin. Sabi ko ng malakas, nilalampasan ang pagmumura ni Ramon. Aalis na ako. At Mr. Santiago, magkita na lang tayo sa korte. Take care kayo. Ang community property at community debt ay lilinisin ko. Hinila ko ang maleta patungo sa pinto. Sa likod ko, ang pag-iyak, pagmamakaawa at pagmumura ay patuloy na umalingaw-ngaw. Nagsara ang pinto ng mansyon sa likod ko at ang lahat ng gulo at fake tragedy ay nakulong sa loob. Bago pa ako makalabas sa gate ng subdivision, isang itim na van ang humarurot at biglang huminto sa harap ko. Bumaba ang isang matabang middle-aged na babae na may makapal na makeup at isang bata. Flashy ang damit na babae. Sila si Mrs. Marta, ang biyenan, at Mina, kapatid ni Ramon. Nang makita nilang hawak ko ang maleta, si Marta ay yumakap sa kanyang baywang sa gitna ng kalsada at sumigaw ng matalim. Aba, ang demonyong ito, tatakas. Narinig ko ang chismis na humingi ka ng diborsyo at gumawa ka ng gulo sa company party. Saan mo kinuha ang lakas na iyan? Si Mina, na nakatayo sa tabi, ay itinaas ang kanyang baba at nagsalita ng matalas. Ate, saan ka pupunta? Kung aalis ka, katawan mo lang ang dadalhin mo. Anong laman ng maleta yan? Ninakaw mo ang pera ni kuya at tatakas ka. Ang dalawang mag-ina ay nagmadaling lumapit, sinusubukang hablutin ang aking maleta. Umurong ako at mahigpit na hinawakan ang hawakan ng maleta. Ang aking tingin ay naging matatag. Dati, dahil sila ay mas matanda at pamilya ng asawa, lagi akong nagtitiis tuwing darating sila rito upang magreklamo at manghingi ng pera. Ngunit ngayon, hindi na kailangan. Umalis kayo. Sumigaw ako ng malakas. Huwag ninyong hawakan ang gamit ko. Sandaling tumigil si Marta, at pagkatapos ay mas lalo siyang naging mabangis. Naglakas loob kang sigawan ako. Ikaw na walang hiya. Lumabas ka sa bahay ng anak ko, lumabas ka. Ipapalayas kita ng walang pera para mamatay ka sa gutom. Tama, sang-ayon ni Mina. Binili ni kuya ang bahay na ito sa sarili niyang dugo at pawis. Wala kang karapatan na kumuha ng kahit anong karayom, ikaw na probinsyana. Tumawa ako ng malakas. Ang aking tawa ay nagpabigla sa dalawang mag-ina. Inilapag ko ang maleta at binuksan ang zipper ng pinakalabas na bulsa. Maingat kong kinuha ang isang pink notebook na natatakpan ng plastic. Itinaas ko ang notebook. Ang sikat ng araw ay tumama sa cover at kumislap. Tingnan ninyo ng mabuti, mga ginang. Ano ito? Si Marta ay sumimangot. Title yan ng lupa. Certificate of title. Ano ngayon? Nakapangalan sa anak ko ang bahay na yan. Mali po kayo, nanay. Sabi ko ng malinaw, bawat letra ay binibigyang diin. Idilat ninyo ang inyong mata at basahin ninyo ang pangalan ng owner. Owner, Isabela de la Cruz. At tingnan ninyo ang petsa, 2012. 2 taon bago ako ikasal sa inyong anak. Sina Marta at Mina ay tila tinamaan ng kidlat. Kinabig nila ang title at tiningnan nang matakaw ang pangalan ng owner. Ang pangalan ko ay tama, ang petsa ay tama. Hindi maari. Nauutal si Marta. Anong pera mo? Isa ka lang simpleng interpreter. Simpleng interpreter? Tumawa ako. Alam niyo ba na ang one-day rate ko bilang simultaneous interpreter, 10 taon na ang nakalipas ay kasing dami ng 1-year salary ng isang karaniwang empleyado? Binili ko ang bahay na ito sa sarili kong naipon. Sa pera na galing sa matagumpay kong stock investment. Nang ikasal ako kay Ramon, lubog siya sa utang dahil sa pagkalugi.
Hinayaan ko lang siyang manirahan dito para iligtas ang kanyang dangal. Hindi ko kailanman binago ang title o isinama sa community property. Legally, ito ay personal asset ko. Kinuha ko ang title mula sa kamay ni Marta at maingat na inilagay sa maleta. Kaya, ang dapat umalis dito ay hindi ako, kundi ang anak ninyo at ang buong pamilya ninyong matakaw. Bibigyan ko si Ramon ng 1 linggo. Ayusin niya ang gamit niya at umalis sa bahay ko. Kung hindi, tatawag ako ng legal executor at pulis para pilitin siyang umalis. Ang mukha ni Marta ay namutla at ang kanyang mga binti ay nanghina. Sumandal siya kay Mina. Si Mina ay nakanganga, walang masabi. Hindi nila inaasahan na ang probinsyana daughter-in-law na matagal nilang hinamak ay, sa katunayan, ang hidden mogul na may hawak ng lahat. Sinenyasan ko ang guard ng subdivision na nagpapatrolya sa malapit. Kuya guard, pakialis po ang 2 ito sa area namin. Sila po ay nanggugulo sa public order. Tumango ang guard at lumapit kay Marta. Pakialis na po kayo. Huwag niyo kaming pilitin na gumawa ng forceful action. Hinila ko ang maleta at dumiretso sa labas ng gate, sumakay sa taxi na naghihintay. Sa rear view mirror, nakita kong nakaluhod si Marta sa sahig at sumisigaw at si Mina ay nataranta na tumatawag kay Ramon. Ang labanan sa ari-arian ay natapos bago pa man magsimula dahil ako ay laging may hawak ng pinakamalakas na hidden card, economic independence at autonomy. Dinala ako ng taxi sa isang 5-star hotel sa gitna ng Makati. Pinili ko ang lugar na ito hindi para mag-aksaya, kundi para paalalahanan ang sarili ko ng aking tunay na halaga. Karapat-dapat ako sa pinakamahusay na serbisyo. Karapat-dapat ako na manirahan sa pinakamarangyang espasyo. Mga bagay na pinagkaitan ko sa sarili ko sa loob ng 10 taon. Nang mag-check-in ako, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero mula sa Germany. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang pinindot ang screen upang sagutin ang tawag. Hello, Isabela po ito. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang mababa at pamilyar na boses ni Herr Müller. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsalita siya sa Ingles na para bang nagpapakita ng internasyonal na paggalang. Frau Santiago, ito si Müller. Humihingi ako ng paumanhin sa pagtawag ng ganito kaaga. Ayos lang po, Chairman. Hinihintay ko po ang tawag ninyo. Napakagaling. Nagpadala ang sekretary ko ng draft employment contract sa inyong email. Kami ay labis na umaasa na tatanggapin ninyo ang posisyon bilang Senior Strategy Consultant para sa Southeast Asian region. Ang una ninyong misyon ay i-re-evaluate ang lahat ng cooperation process sa aming mga partner sa Asia simula sa kumpanya ni Mr. Santiago. Ngumiti ako. Si Herr Müller ay tunay na isang bihasang lobo. Hindi lang niya ako inarkila dahil sa aking talento, kundi gagamitin niya ako bilang isang matalas na sword upang putulin ang tumor sa loob ng kanyang partner network. At alam niyang wala nang mas nakakakilala sa loob ng kumpanya ni Ramon kaysa sa akin. Sang-ayon po ako. Matatag akong sumagot. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Gusto ko ng full authority sa proseso ng audit at violation handling. Walang exception, kahit sino pa ang partner, kahit pa ang kumpanya ng aking ex-husband. Iyan mismo ang inaasahan ko sa inyo, Isabela. Kailangan ko ng absolute transparency. Welcome to Haan. Pinatay ko ang tawag at ibinagsak ang aking sarili sa malambot na kama. Kumalat ang relief sa aking buong katawan. Tapos na. Ang aking kinabukasan ay napagpasyahan na. Isang kinabukasan na maningning at makapangyarihan. Tumayo ako at pumasok sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang aking mahabang buhok na tightly tied ay mukhang boring at ang aking mukha ay walang buhay. Kailangan kong magbago. Nang hapong iyon, pumunta ako sa pinakasikat na hair salon sa Maynila. Nagpaukit ako ng aking mahabang buhok at humingi ng isang maikli at modernong bob cut. Pinalitan ko ang kulay nito ng isang mamahaling chestnut brown. Sa salamin, nakita ko ang isang ganap na ibang babae. Matalim, moderno at puno ng enerhiya. Pagkatapos, naghanap ako ng isang high-end fashion boutique.
Sa halip na flashy at dekoratibong damit, pumili ako ng mga suit na exquisitely tailored. Silk blouse na malambot, ngunit fitted upang magpakita ng profesionalismo at autoridad. Bumili ako ng mga matatalim na high heels, ang aking mga sandata, upang maglakad ng may kumpiyansa sa battlefield. Nang bumalik ako sa hotel, hindi na ako ang housewife na si Isabela kahapon. Ako si Isabela de la Cruz, strategy consultant ng Mueller Haan Group. Handa na ako para sa digmaan bukas. Isang digmaan na walang putok ng baril, ngunit ire-reset nito ang order ng board. Lunes ng umaga, ang mood sa office building kung saan matatagpuan ang kumpanya ni Ramon ay mas gloomy kaysa karaniwan. Kumalat ang chismis tungkol sa scandal sa year-end party sa buong business world ng Maynila. Ang mga empleyado ay pumasok ng may pag-aalala sa kanilang mukha, nagbubulungan tungkol sa ditiyak na kinabukasan ng kumpanya. Eksaktong 9:00 ng umaga, huminto ang isang luxury sedan ng Haan Group sa harap ng lobby ng building. Binuksan ng driver ang pinto at bumaba ako. Suot ko ang isang cream-colored suit na nagbigay diin sa aking balingkinitan na katawan at maliwanag na balat. Ang aking maikling buhok ay maayos na inayos. Sa aking kamay, mayroon akong isang leather briefcase na naglalaman ng mga document. Sa likuran ko, sinundan ako ng 2 German secretary at ang lawyer na kumakatawan sa Haan. Dumiretso kami sa elevator at pinindot ang button para sa pinakamataas na palapag. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ang receptionist ay kumurap sa pagtataka nang makita ako. Sinubukan niya akong batiin ng Mrs. Santiago tulad ng karaniwan, ngunit huminto siya sa overwhelming presence na nagmumula sa akin. Ipaalam kay Mr. Ramon Santiago. Dumating ang delegation ng Haan upang talakayin ang proseso ng contract implementation, sabi ko ng malamig. Opo, ma'am. Kinuha ng receptionist ang telepono ng nataranta. Hindi ako naghintay na matapos siya sa tawag at pinamunuan ko ang aking team patungo sa main conference room. Alam kong si Ramon ay nagho-host ng weekly meeting kasama ang mga department heads sa oras na ito. Nang malakas kong itulak ang pinto ng conference room, ang bulungan sa loob ay naputol. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa pinto. Si Ramon ay nakatayo sa dulo ng mesa, may hawak na panulat at nakaturo sa whiteboard. Mukha siyang pagod at haggard. Si Jade ay nakaupo sa sulok ng secretary's desk. Ang kanyang mukha ay maga at sinubukan niyang itago ang pasa sa kanyang pisngi sa pamamagitan ng makapal na makeup. Nang makita nila ako, nagulat sila na para bang nakakita ng multo. Isabela, bakit ka nandito? Tanong ni Ramon, paus ang boses ngunit nagkunwari pa rin na authoritative. Internal meeting ito, wala kang kinalaman dito, umalis ka. Hindi ako sumagot sa kanya. Naglakad ako patungo sa bakanteng silya na nakaharap sa kanya ang silya para sa strategic partner. Dahan-dahan kong inilapag ang aking leather briefcase sa mesa, crossed my legs, at komportable akong sumandal sa silya. Hindi ako pumunta rito bilang asawa ninyo, Mr. Santiago. Ibinigay ko ang diin sa salitang Mr. Santiago nang may panunuya. Ako si Isabela de la Cruz, Senior Strategy Consultant at Plenipotentiary Representative ng Mueller Haan Group. Sinenyasan ko ang aking secretary na ilagay ang letter of authority na may signature ni Herr Mueller at ang aking business card sa mesa at itulak patungo kay Ramon. Kinuha ni Ramon ang papel. Nanginginig ang kanyang kamay. Patuloy niyang binabasa ang mga letra, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang mga department heads sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay halo-halong pagtataka at paggalang. Narinig nila ang chismis na iniligtas ko ang kumpanya, ngunit hindi nila inaasahan na babalik ako ng may ganitong kapangyarihan. Hindi maaari, bulong ni Ramon. Paano kanya na-appoint ng ganoon kabilis? Anong magic ang ginawa mo sa kanya? Kakayahan, Mr. Santiago, maikli kong sagot. Ang bagay na kailanman ay hindi mo gustong aminin sa akin. At ngayon, bilang kinatawan ng Party A, hinihiling ko na ang meeting na ito ay maging isang audit at full review ng financial capability ng partner company. Audit? Sigaw ni Jade.
Nawala ang kanyang boses. Katatapos lang namin ng year-end audit. Transparent ang lahat. Malalaman natin kung transparent o hindi. Ibinigay ko ang matalas na tingin kay Jade. Tumawag ako ng isa sa Big Four independent auditing firms. Naghihintay sila sa accounting department ngayon. Sana, maayos mong inihanda ang mga supporting documents para sa entertainment expenses at diplomatic-related expenditures na ikaw ang may hawak. Si Jade ay namutla ang mukha at nahulog ang panulat sa sahig. Alam niya ng eksakto kung ano ang ipinapahiwatig ko. Ang pera ng kumpanya na ginamit niya personally para bumili ng mga mamahaling bagay, ang mga fake receipts lahat ay nasa loob ng aking target. Pumalo si Ramon sa mesa. Balak mo akong i-corner? Gusto mong sirain ang kumpanyang ito? Hindi ko ito sisirain. Tumayo ako. Yumuko sa mesa gamit ang dalawang kamay. Inililigtas ko ang kumpanyang ito mula sa mga uod na sumisira dito. Ang Mueller-Haan Group ay hindi magtatrabaho sa mga dishonest partner. Kung malinis ka, wala kang dapat ikatakot. Ngunit kung may stain, maghanda ka. Ang conference room ay tahimik. Walang naglakas loob na huminga ng malakas. Ang kapangyarihan ay ganap na nagbago. Ang babae na dating itinuturing na walang silbi ay may hawak na ngayon ng buhay at kamatayan ng buong kumpanya. Ang audit ay nagpatuloy sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng matinding tensyon. Sa ilalim ng aking direktang pamumuno, ang professional audit team ay binaligtad ang bawat sulok ng books ng kumpanya ni Ramon. Hindi lang ako umasa sa mga numero sa papel, kundi sa aking supernatural memory ng mga loopholes na sinasabi ni Ramon sa phone calls niya sa bahay. Ang mga document na lihim kong sinulyapan noong dinala ni Jade kay Ramon para pirmahan. Alam ko ng eksakto kung saan nila itinago ang kanilang slush funds. Alam ko kung anong mga dummy corporation ang ginamit nila upang i-manipulate ang presyo at mag-tax evade. Sa ika-4 na hapon, nagpatawag ako ng isang emergency meeting kasama ang board of directors at iba pang shareholders ng kumpanya ni Ramon. Si Ramon at Jade ay ipinatawag bilang mga taong magpapaliwanag. Inihagis ko ang makapal na folder ng mga document sa gitna ng conference table. Mga shareholders, lumabas na po ang audit result. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa iniisip natin. Binuksan ko ang presentation screen at ipinakita ang mga graph at numero. Una, si Mr. Ramon Santiago at ang kanyang kanang kamay, si Finance Manager Jade Reyes, ay nagkasundo na pumirma ng higit sa 50 fraudulent raw material purchase contracts sa mga dummy corporation na pag-aari ng kanilang pamilya. Ang kabuuang halaga na nasifon sa loob ng 3 taon ay lumampas sa 200 milyong piso. Ang tunog ng pagkabigla ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga shareholders ay lumingon kay Ramon nang may galit sa kanilang mga mata. Yumuko si Ramon at ang pawis ay bumuhos sa kanyang mukha. Pangalawa, nagpatuloy ako sa isang matatag na boses. Ginamit ni Miss Jade Reyes ang kanyang posisyon bilang executive assistant upang bayaran ang kanyang mga personal expense sa ilalim ng travel expenses, luxury shopping, foreign trips, at kahit ang pagsuporta sa isang outside boyfriend. Ang lahat ng ito ay charged sa kumpanya. Ipinakita ko sa screen ang mga receipt ng 5-star hotel, Hermes handbag purchase receipts, at ang mga litrato at video niya kasama ang kanyang outside boyfriend na nakolekta ko dati. Si Jade ay tumakip sa kanyang mukha at sumigaw, "Patayin niyo yan! Patayin niyo yan! Nilabag mo ang privacy ko." Privacy? Malamig akong tumawa. Nang gumastos ka ng pera ng mga shareholder para sa luxurious lifestyle, isinuko mo na ang karapatang iyon. Ito ay ebidensya ng embezzlement. Humarap ako sa mga shareholders. Bilang kinatawan ng Haan, idineklara ko na isuspend namin ang lahat ng cooperation activities at i-cancel ang kontrata na pinirmahan namin kung hindi ma-impeach ang kasalukuyang management at papanagutin sa batas. Hindi namin papayagan ang mga manloloko na sirain ang aming brand. Si Mr. Kim, ang pinakamalaki at pinakarespetadong shareholder sa board, ay tumayo. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ni Ramon. "Mr. Santiago,
Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pondo ko at naglakas loob kang gawin ito. Pinapaniwala mo kaming hangal. Hinihiling ko ang agarang impeachment mo at ang pagdemanda sa iyo sa korte upang mabawi ang funds na na-embezzle mo. Tama, impeach at demanda. Sumang-ayon ang iba pang shareholders ng malakas. Si Ramon ay tuluyang bumagsak. Umupo siya nang nakatulala sa silya, walang buhay ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako, wala na ang galit o puot sa kanyang mga mata. Labis na kawalan ng pag-asa na lang. Alam niyang sa pagkakataong ito, tapos na siya. Hindi lang niya nawala ang kumpanya, ang bahay at ang asawa, kundi nasa panganib din siyang mapunta sa kulungan. Inayos ko ang aking mga document at naghanda na umalis. Tapos na ang aking misyon dito. Ibinunyag ko ang katotohanan at binawi ko ang hustisya para sa sarili ko at sa mga taong niloko niya. Nang dumaan ako sa tabi ni Ramon, sinabi ko ng mahina, sapat lang para marinig niya. Tama, Mr. Santiago, kapag wala ka na sa likuran ko, isa ka lang kaawa-awang talunan. Sinira mo ang sarili mong bowl of rice. Huwag kang magsisisi sa kahit sino. Sisihin mo ang sarili mong katakawan at kamangmangan. Umalis ako sa conference room. Sa likod ko, naiwan ang isang maingay na kaguluhan. Ang mahaba at madilim na pasilyo ay nasa harap ko. Ngunit sa pagkakataong ito, may maliwanag na liwanag ng kalayaan at kaluwalhatian sa dulo ng kalsada. Ang pagbagsak ni Ramon ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob lamang ng 24 oras pagkatapos ng fateful shareholders meeting, ang balita tungkol sa financial crime scandal ng kumpanya ni Ramon ay pumuno sa front page ng mga economic newspaper. Embezzlement ng CEO, bilyong contract sa bingit ng cancellation, ang anino sa likod ng negosyo at tagumpay, ang mga nakakagulat na headline ay parang mga talim na tumapos sa kanyang reputasyon. Umupo ako sa aking bagong opisina sa Mueller-Haan Group Headquarters sa Maynila, umiinom ng black coffee at nagbabasa ng balita. Mayroong satisfaction, ngunit mas malalim doon. Mayroong relief. Sa wakas, ang hustisya ay natupad. Tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero, si Mina, ang kapatid ni Ramon. Sinagot ko ang tawag. Hindi dahil gusto kong marinig ang kanyang pagmumura, kundi dahil gusto kong malaman kung gaano kagulo ang pamilyang iyon. Isabela, satisfied ka na ba? Si Kuya, iniimbestigahan na sa presinto. Si Nanay, hinimatay sa shock at nasa emergency room. Demons ka, pinatay mo ang pamilya namin. Kalmado akong sumagot. Mina, tandaan mo, si Ramon ang pumirma sa mga fake contract at si Ramon at Jade ang nag-embezzle ng pera. Ako ay isang tao lang na naglantad ng katotohanan. Kung nagnegosyo si kuya mo ng tapat, sino ang makakapanakit sa kanya? Pero na-freeze ang lahat ng asset niya at ang bank accounts niya. Saan na kami titira ni nanay ngayon? Hayaan mo kaming tumira sa Forbes Park Mansion. Bahay mo naman yun, di ba? Tumawa ako sa kapal ng mukha ni Mina. Sinubukan niya akong paalisin, ilang araw lang ang nakalipas at ngayon humihingi na sila ng tulong. Paumanhin, ngunit on sale na ang bahay na yon. Ayaw kong magtira ng anumang alaala tungkol sa pamilya mo. Bibigyan ko kayo ng 24 oras. Pagkatapos niyan, papalitan ko na ang lock. Pinatay ko ang tawag at binablock ang numero. Wala na akong obligasyon na suportahan ang mga taong sumipsip ng aking dugo sa loob ng 10 taon. Nang hapong iyon, pumunta ako sa Forbes Park Mansion kasama ang aking lawyer upang isupervise ang eviction. Ang eksena sa harap ko ay kaawa-awa. Ang mga gamit ay nakakalat sa lahat ng dako. Si Marta ay nakaluhod sa harap ng pinto, sumisigaw at nagmumura sa langit at lupa. Si Mina ay nakikipag-away sa mga kreditor na nagtipon sa harap ng gate habang nag-iimpake ng damit. Nang bumaba ako sa luxury car, tumakbo si Marta patungo sa akin at sinubukan akong sugurin, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Ibalik mo ang anak ko. Ikaw, walang hiya. Mula nang dumating ka rito, nasira ang pamilya namin. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Nasira ang buhay ninyo.
dahil si Ramon ay walang silbi at matakaw. Pinalaki mo siyang spoiled at tinolerahan mo ang kanyang masasamang gawi. At ngayon, ako ang sinisisi mo. Ikaw ang sumira sa kanya. Sininyasan ko ang lawyer na ituloy ang trabaho. Ang kanilang mga kasangkapan at gamit ay inilipat sa kalsada. Ang sofa kung saan nakahiga si Ramon habang nanonood ng TV, ang teacup set na ipinagmamalaki ni Marta sa mga bisita. Lahat ay nakalatag na ngayon, kaawa-awa, parang pile of junk. Sa wakas, nang magsara ang iron gate, ibinigay ko ang susi sa real estate agent. Ibenta nyo na po ito sa lalong madaling panahon. Hindi mahalaga ang presyo, tumalikod ako. Umalis ako sa bahay na minsan ay naging hell para sa akin, naglalakad ng walang pagsisisi. Isang buwan pagkatapos, naganap ang trial para sa economic crime case ng kumpanya ni Ramon. Ako ay ipinatawag bilang pinakamahalagang saksi. Si Ramon ay nakatayo sa defendant's box. Mukha siyang haggard at ang kanyang buhok ay kalahating puti. Suot niya ang prison uniform at ang kanyang mga mata ay hollow at walang buhay. Nang makita niya akong naglalakad sa korte, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang flash ng huling pagsisisi, ngunit agad itong napawi ng kahihiyan. Si Jade ay nakatayo sa tabi niya. Wala na ang kanyang dating ningning. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay maga dahil sa pag-iyak. Patuloy siyang lumingon kay Ramon nang may galit sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tiningnan ni Ramon. Sinimulan ng judge ang pagtatanong. Ang ebidensya na isinumite ko ay napakakumpleto at detalyado, kaya ang lawyer ni Ramon ay halos walang magawa. Ang embezzlement, tax evasion, slush fund creation, lahat ng ginawa ay malinaw na nailantad. Nang dumating ang turn ko sa witness stand, sinubukan ako ng lawyer ni Ramon na i-attack. Nagtalo siya na sinadya kong itrap ang aking asawa dahil sa personal na galit. Miss Isabela de la Cruz, alam mo na ang mga ilegal na gawaing ito matagal na, ngunit sinadya mo bang manahimik, naghihintay ng tamang oras upang maghiganti kay Mr. Santiago? Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ng lawyer at sumagot ng malinaw. Nanahimik ako dahil umaasa akong magsisisi ang aking asawa. Nanahimik ako dahil gusto kong iligtas ang aming pamilya. Ngunit nang sinira niya ang aking dangal at sinubukan niyang takasan ang ari-arian gamit ang embezzled money kasama ang kanyang mistress, napilitan akong magbukas ng bibig. Hindi iyon paghihiganti. Iyon ay pagkilos para sa hustisya at para protektahan ang karapatan ng mga tapat na shareholder. Ang buong korte ay nagbulungan ng may pagsang-ayon. Ang aking matatag na salita ay nagpabagsak sa lahat ng defamation arguments ng defense. Sa resulta ng trial, si Ramon ay nahatulan ng 12 taong pagkakulong at kailangang bayaran ang buong halaga ng embezzled money. Si Jade ay nahatulan ng 7 taong pagkakulong dahil sa complicity at embezzlement. Ang lahat ng asset ni Ramon ay na-seize para sa execution ng hatol. Nang i-transfer si Ramon sa prison vehicle, dumaan siya sa tabi ko. Huminto siya ng 1 segundo at bumulong ng mahina, paos ang boses. I'm sorry, Isabela. Hindi ko siya tiningnan at tahimik akong sumagot. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. May utang ka sa sarili mo dahil hindi ka nabuhay ng tapat. Umalis ang prison vehicle. Isinakay ang 2 tao na minsan ay nag-shake ng aking buhay. Tiningnan ko sila. Magaan ang pakiramdam ko. Isang madilim na kabanata ang sarado na magpakailanman. Pagkatapos ng trial, inilaan ko ang lahat ng aking isip sa trabaho. Bilang strategy consultant, patuloy akong naglalakbay sa pagitan ng Germany, Singapore at Pilipinas. Ang mahabang flight at tensiyonadong meeting ay nagbigay sa akin ng distraction at nakatulong sa akin na i-heal ang aking mga sugat. Isang maulan na hapon, nakatanggap ako ng text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Isabela, si Mina ito. Alam kong wala akong karapatang makipag-ugnayan sa iyo, pero kritikal na ang lagay ni nanay sa ospital. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Sinubukan kong i-delete ang message, ngunit hindi ako pinahintulutan ng aking konsensya. Siya, sa anumang paraan,
ay naging biyenan ko sa loob ng 10 taon. Sinabi ko sa driver na pumunta sa hospital sa Maynila. Si Marta ay nakahiga sa ICU bed. Ang stroke niya ay nag-relapse dahil sa shock ng pagkawala ng bahay. Ang pagkabilanggo ng kanyang anak ay nagpabagsak sa kanya. Si Mina ay nakaupo sa tabi niya, nagpapainom ng lugaw sa kanyang payat at hollow na mukha. Nang pumasok ako, tumayo si Mina at yumuko. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Salamat Ate Isabela at dumating ka. Inilagay ko ang fruit basket sa mesa at lumapit sa bed. Nagbukas ng mata si Marta. Ang kanyang mga mata ay malabo at pagod. Nang makita niya ako, sinubukan niyang igalaw ang kanyang labi at ang luha ay umagos sa kanyang kulubot na pisngi. Isabela, nagkamali ako. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit wala siyang lakas. Ang puso ko ay napuno ng mapait na kalungkutan nang makita ko ang babae na dating napakayabang at mabangis ay nakahiga na ngayon ng ganito kaawa-awa. Ang buhay ay tunay na ephemeral. Nanay, magpahinga na po kayo. Huwag na po kayong magsalita. Sabi ko, nang malumanay. I'm sorry. Patawarin mo si Ramon. Patawarin mo ako. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako ng bahagya. Forgiveness. Marahil matagal ko na siyang pinatawad. Ang paghawak sa puot ay nagpapabigat lang sa sarili ko. Pinalaya ko sila, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Humarap ako kay Mina. Kinuha ko ang isang puting envelope mula sa aking wallet. Ito ay financial assistance para sa hospital bills. Gamitin mo nang mabuti para kay nanay. Hindi na ako babalik dito. Kinuha ni Mina ang envelope at humikbi. Salamat ate. I'm sorry. Napakawalang kwenta namin. Umalis ako sa silid. Sa likod, ang beep ng heart rate monitor ay regular na umalingaw-ngaw. Sa labas, katatapos lang ng ulan. Ang ilaw ng poste ay kumikislap sa mga puddle sa hospital yard. Huminga ako ng malalim sa hangin. Pakiramdam ko, ang aking puso ay napurify na. Ang proseso ng aking diborsyo ay mabilis na natapos kaysa sa inaasahan. Dahil si Ramon ay nakakulong at ang kanyang asset ay naseize lahat, walang labanan sa ari-arian. Ang aking asset ay legally personal asset. Nang araw na nakita ko ang divorce decree sa korte, nag-iisa ako. Walang pamilya, walang kaibigan na sumama. Ngunit hindi ako nag-iisa. Ibinigay sa akin ng judge ang papel na may pulang stamp. Congratulations, Ginang. Legally free na kayo. Tinitigan ko ang decree. Isang manipis na papel, ngunit ito ang period sa 10 taon ng kabataan, 10 taon ng luha. Ito rin ang aking passport patungo sa isang bagong buhay. Nang lumabas ako sa korte, ang maliwanag na sikat ng araw ng Maynila ay bumuhos sa yard. Kinilibutan ko ang aking mga mata at tumingala sa malinaw na kalangitan. Ang pakiramdam ng ganap na kalayaan ay kumapit sa aking kaluluwa. Wala nang sinuman ang makakakontrol kung ano ang isusuot ko at kung ano ang sasabihin ko. Wala nang sinuman ang makakabintang sa akin na walang silbi. Wala nang hapunan na puno ng luha. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Herr Müller. Chairman, ang lahat ng personal matters ko ay naayos na. Handa na po akong simulan ang aking bagong misyon sa headquarters sa Berlin sa susunod na buwan. Ausgezeichnet, Frau Santiago, hinihintay ka namin. Isang upuan sa Global Board ay reserved na para sa inyo. Ngumiti ako. Pinatay ang tawag at inilagay ang cellphone sa aking bulsa. Berlin, Heidelberg, ang mga cobblestone streets, ang mga lumang oak trees, ang mga university classroom kung saan ako nangangarap. Babalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang aking pangarap. Ngunit mayroon pa akong isang bagay na kailangang gawin bago umalis. Pumunta ako sa kulungan upang harapin si Ramon sa huling pagkakataon. Sa likod ng salamin, si Ramon ay mukhang 10 taon na ang tanda. Hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretsyo sa aking mata. Pupunta ako sa Germany sa susunod na buwan, ipinabatid ko. Si Ramon ay bahagyang tumango. Congratulations,
You deserve it. Pumunta ako rito upang magpaalam at sabihin sa iyo ang isang bagay. Salamat. Nagulat si Ramon at itinaas ang kanyang ulo. Salamat? Sinira ko ang buhay mo. Hindi. Salamat at ipinakita mo sa akin ang ilalim ng pagdurusa. Dahil dito, natutunan kong pahalagahan ang sarili kong halaga. Kung wala ang iyong pang-aapi, baka hindi ako nagkaroon ng momentum na lumipad ng napakalakas. Ikaw ang pinakamahal na aral sa buhay ko. Tumayo ako at inilagay ang aking kamay sa salamin. Goodbye, Ramon. Mag-ingat ka. Sana, paglabas mo, isa ka ng ibang tao. Tumalikod ako at naglakad ng matatag. Si Ramon ay tumitingin sa akin ng luhaan. Napagtanto niya na nawala niya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, magpakailanman, 1 taon pagkatapos. Berlin, Germany. Ang lecture hall sa Berlin International Congress Center ay puno ng tao. Maraming mga corporation, politiko, at social activist mula sa buong mundo ang nagtipon dito para sa Global Women's Leadership Forum. Nakatayo ako sa podium, at ang spotlight ay nakatuon sa akin. Suot ko ang isang jade-colored silk hanbok chima jeogori na may embroidered lotus flower na delicately sewn. Sa gitna ng mga itim na suit at western evening dress, ang tradisyonal na damit ng Korea ay namumukod tangi bilang simbolo ng kahinaan at kalakasan. Ang microphone ay naka-on. Ngumiti ako sa madla. Magami na mahal na kasamahan, ang pangalan ko po ay Isabela de la Cruz. Vice President po ako ng Strategy Division ng Muller Hahn Group. Sumabog ang malakas na palakpak. Nagsimula ako sa aking sariling kwento, hindi sa mga tuyong economic theory. Nagkwento ako tungkol sa 10 taon na nakulong ako sa prejudice. Ang mga araw na kinalimutan ko kung sino ako, at ang sandali na nagpasya akong bawiin ang aking boses sa pamamagitan ng pinakamakapangyarihang sandata na mayroon ako ang wika. Maraming nagtatanong sa akin kung ano ang sekreto ng tagumpay. Sumasagot ako, huwag kailanman payagan ng iba na magdikta ng inyong halaga. Hindi kayo anino ng inyong asawa o isang dekorasyon sa bahay. Kayo ay kayo, na may sariling talino, tapang at pangarap. Huwag kayong matakot na magsimula muli. Minsan, ang pagbagsak ay ang simula para sa isang mas maningning na rebirth. Ang speech ay natapos sa sunod-sunod na palakpak. Maraming tao ang tumayo, lumuluha. Si Herr Müller ay umakyat sa stage at inabot sa akin ang isang bouquet ng bulaklak. Niyakap niya ako at bumulong sa aking tainga. Ipinagmamalaki kita, Isabela. Matapos ang event, lumabas ako sa balcony ng convention center. Ang hangin ng Berlin ay malamig ngunit malinaw. Tiningnan ko ang mahinang daloy ng Spree River. Mula sa malayo, isang sopistikadong banyagang lalaki ang lumapit sa akin. Siya si Mark, isang German linguistics professor na tahimik na sumuporta sa akin sa Berlin sa loob ng 1 taon. You were amazing, Isabela, sabi ni Mark sa broken na Tagalog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. May oras ka ba ngayong gabi? Alam ko ang isang napakasarap na Filipino restaurant sa ibaba. Pagkatapos ng mahabang bagyo, ang aking puso ay tila nagsisimulang tumibok muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay tibok ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. May oras ako, Mark. Ngunit gusto kong kumain ng German food. I miss currywurst. Tumawa kaming dalawa ng malakas. Ang tawa ay dinala ng hangin mataas sa malawak na kalangitan ng Berlin. Ang phoenix ay nabuhay, at ang kanyang mga pakpak ay sapat na malakas na ngayon upang lumipad sa anumang langit na gusto niya.